Mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Sitwasyong pangwika sa telebisyon. Ang telebisyon ay itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamayan na naaabot nito sa paglaganap ng cable o satellite connection ay lalong dumami ang manunood sa saan man ang sulok ng bansa. Halimbawa, sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo. Pilipino rin ang nangungunang wika sa radyo, AM man o FM. Mayroong programang sa FM tulad ng Morning Rush na gumagamit ng English sa pagbo-broadcast, ngunit ang nakararami ay gumagamit ng Pilipino. Sa mga panrehiyonal na radyo, ang kanilang diyalekto ang ginagamit, ngunit kapag may kinapanyam ay gumagamit sila ng Tagalog. Halimbawa ng dyaryo. Sitwasyong pangwika sa pelikula. Mas maraming banyagang pelikula ang naipalabas sa ating bansa, ngunit ang lokal na mga pelikulang gumagamit ng medium na Pilipino at variety nito ay tinangkilik din sa 20 nangungunang pelikula noong 2014. 5 sa mga ito ang lokal na tinatampunan din ng lokal na may artista. Hindi na matatawag Pilipino ang wika ng telebisyon, dyaryo at pelikula. Halimbawa, kahulugan ng flip-top. Ang flip-top ay nakabagong balagtasan. Ito ay tinatawag rin na rap battle. Ito ang tagisan ng mga taong mahuhusay makipagpalitan ng pahayag sa pamamagitan ng rap. Kadalasang ang layunin nito ay makapang-asar. Ang puhunan ng mga kalahok ay mga orihinal na bars o pambanat na pahayag. Kailangan ng mabilis ang isip at dila. Bawal din ang pikon dito. Halimbawa, kanina narinig ko tinatawag mo kong negrito. Bakit yung kasama mo mukhang sunog na kaldero? Pick-up lines. Sinasabing nagmula ito sa buladas ng mga binatang manliligaw na nagnanais na magpakilig at magpangiti ng dalagang nililigawan. Angkop na panglalarawan ng pick-up lines. Nakapagpapangiti, nakakakilig, cute, nakakatuwa, cheesy. Halimbawa, ampalaya ka ba? Bakit? Kasi kahit anong pait ng nararanasan ko, ikaw pa rin kasi ang sustansya ng buhay ko. Hugot lines. Ang hugot line ay tinatawag ding love lines o love quotes. Ay isa pang patunay na ang wika nga ay malikhain. Ito ay nangungahulugan na ang isang tao ay may malalim na pinagkukunan o pinaghuhugutang emosyon sa kanyang sinasabi. Halimbawa, ng hugot line. Ang mundo ay isang malaking quiapo. Maraming snatcher, maagawan ka, lumaban ka. Kung asukal ka, ako naman ay sago. Wala akong kwenta kung wala ang tamis mo. Kapag namatay na ako, huwag kang pupunta sa libingan ko. Baka tumibok ulit ang puso ko. Social media, ito ay paraan na pagpapakalat ng impormasyon, ideya, mensahe at iba pa. Sa malawak na audience, lahat na ay maaaring magbahagi basta may internet connection. Social networking, ito ang tawag sa ating pakikipagminggol-minggol, pag-connect at pakikipag-ugnayan sa friends. Ang mga grupo ay at yun nga, alam mo ng relasyon. Sitwasyong pangwika sa kalakalan. Wikang English ang higit na ginagamit sa mga boardroom ng malaking kumpanya at korporasyon, lalo na sa mga pag-aari o pinamuhunan ng mga dayuhan at tinatawag na multinational companies. Ito rin ang wika sa mga business process outsourcing, BPO, o mga call center, lalo na ang iyong mga kumpanyang nakabase sa Pilipinas, subalit ang sineserbisyuhan ay mga dayuhang customer.
Halimbawa, pakikipag-ugnayan at kalakalan sa mga dayuhan. Pamahalaan, isang organisasyon na may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nakasakupang teritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mamamayan na nasakupang teritorya. Edukasyon. Ang edukasyon o pagtuturo ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan at ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga sumusunod na salinlahi. Ang edukasyon ay isang puhunan ng bawat mamamayan ng isang partikular na bansa upang maging produktibo ang bawat isa sa pagpapataas ng ekonomiya. Halimbawa, register at variety ng wika. Ang register ay isang varyasyon sa wika na pagkaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika. Ito ay mas madalas nakikita o nagagamit sa isang partikular na disiplina. Ang variety ng wika ay nag-uugat sa mga pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging sa kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Halimbawa, ang register ang salitang kapital na may kahulugan, puhunan sa larangan ng pagninegosyo at may kahulugan namang punong lungsod o kabisera sa larangan ng heograpiya. Bawat propesyon ay may register o espesyasiladong salitang ginagamit. Iba ang register ng wika ng guro sa abogado. Iba rin ang inhinyero, game designer at negosyante.